Mag-ina pero tila magkapatid lang daw base sa birth certificate? Yan ang daing ng single mom na dumulog sa aming tanggapan dahil sa mali umanong middle name na inilagay sa birth certificate ng kanyang anak. Isinangguni ng inyong kapuso action man sa isang abogado ang problema. Single parent ang 46 anyos na si Luisita nang isilang ang kanyang panganay taong 1997. Nailagay sa birth certificate ng anak ang kanyang middle at last name pero tanong nilang mag-ina. Ang problema kasi dyan sa birth certificate niya is yung middle initial niya na Ramirez. Hindi ko naman po akalain na mali yung ginawa ng komadrona na ilagay yung middle initial ko. Lumalabas daw kasi magkapatid lang kung may middle initial siya. Kasi nga po, hindi ako kasal. Nagtataka rin po kasi hindi ko din po alam kung kapag po ba single mom, dapat po ba na ang apelido lang nagamit ay yung apelido lang ng nanay at walang middle name, or allowed na gamitin yung middle name and yung apelido ng nanay, or dapat wala po talaga akong middle name. Sumbong pa ni Mark Vincent na mali ang spelling ng kanyang middle name. Ang middle name ko po kasi is Ramirez. Dapat po spell siya as M-I. Naging spelled po siya as M-E. Sobrang stressful po kasi actually po marami na po akong nami-miss na opportunity, especially abroad. Sumangguni ang inyong kapuso action man sa isang abogado. Pagka ang bata kasi is nanggaling sa isang single parent, normally kinikerry ng bata yung apelyido ng nanay. Unless yung tatay ni-recognize yung bata, in which case pwedeng gamitin yung apelyido ng tatay. Pero kung walang recognition, ang talagang sinusunod natin under the law is yung surname ng nanay. So kung single parent yung nanay, yun, nauumit natin yung middle name. Sa pagkakataong nailagay pati ang middle name ng ina sa birth certificate ng anak. If it's not harmful to the child na nagkaroon siya ng middle name, I suggest i-retain na lang niya yun kesa dumaan siya ng proseso. Although, he has the option or the child has the option to have it removed through yung RA 9048 as amended. No? Ito yung mga clerical error na pinapayagan ang local civil registrar na hindi mo na kinakailangang idaan sa korte na baguhin yung entries na nakalagay sa kanyang birth certificate. Republic Act 90480, Correction of Clerical Error din ang sagot para maitama ang maling spelling sa birth certificate ni Mark Vincent. Pagka mayroong error sa spelling ng bata, pasok yan under 9048 no, as amended kasi iko-correct lang naman yung misspelled name. Pero of course, kinikailangan yung taong naapektuhan has to produce documents or evidence showing na talagang mali yung pagkakaspelling. Aabot ng mahigit 3 buwan ang naturang proseso sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa ngayon ay nalinawan na ang mag-ina hinggil sa issue. Tututukan namin ang isyong ito para sa inyong mga sumbong. Ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.